mga kaibigan. Video sharing ulit tayo. I-share natin ang experience natin or observation natin kung effective ba o reliable ang adaptive cruise control ng Hilux GRS. Okay? Hopefully, magustuhan nyo ulit itong video sharing natin. At sana tapusin ninyo itong video natin hanggang sa huli. Maraming salamat muli mga kaibigan. Activate natin ng ang cruise control nito. So 60 ang takbo natin sa cruise control. Pwede mo siyang dagdagan. Ayan. Tumataas. Dito lang sa may switch niya. Up mo lang yan. Then tataas na rin yung speed mo. Ito yung disadvantage pag may mga nakabilad na palay o kaya mais sa highway, sa daan. Tagaw aksidente yung ganito mga kaibigan. Pag nagkataon na yan yung option mo, mapadaan ka dyan at matulin ka, pinrenohan mo, ay aksidente ang aabutin mo. Yung highway parang napinturahan ng dilaw yung gilid, yung bandang bandang expansion area niya. Ito rin kagandahan ng naka-cruise control ang sakyan mo at hindi ka na tumatabak sa accelerator. Tapos adaptive cruise control ang cruise control nito. Kapag masense niya na malapit or huminto or bumagal yung sasakyan sa harapan mo, babagal din siya. Yung widened part ng highway parang ng pinturahan ng dilaw sa nakabilad na mais. Ang tagpo natin ngayon ay 90 kilometers per hour. At matagtag talaga pag ganito yung road condition. Kagaya niyan, nasa-sense nung sensor yung nung radar system nung adaptive cruise control yung sasakyan sa harapan natin. Bumabagal din ang takbo natin. Ina-adapt nung system ng sasakyan yung takbo nung sasakyan sa harapan mo. At meron ding emergency brake assist ito. So, hindi mo siya na prenohan, ay kusa siyang pepreno or mag-a-alarm siya na kailangan mo nang magpreno. Sa system sa adaptive cruise control natin, 90 kilometers per hour ang nakaset, pero ang takbo natin, actual na takbo natin is 70 kilometers per hour. Kasi ina-adapt niya yung takbo nung sasakyan sa harapan natin. Pero pag nag-signal ka ng left signal na mag-overtake, masasense naman siya nung system, nung radar. So, tutulinan din niya. Ayan, bumagal yung sasakyan natin kasi bumagal din yung sasakyan sa harapan natin, sa likuan. Try natin overtake. Ayan. Kapag hindi na siya na-sense nung system ng sasakyan, kusang mag-accelerate yung sasakyan.
tinanggal natin yung cruise control setting natin, nag manual tayo. Yan. Yan ang hatak ng 2.8 liter na makina ng Hilux GRS. Tinig mo yung growl ng engine kapag apakan mo. Lalo na pag naka eco mode. Ganda ng view ng Cordillera Mountain. Cordillera Mountains. That's nature. Okay, that's all mga kaibigan dito sa another sharing video natin or video sharing natin. Base sa observation natin or experience natin ay effective at reliable ang adaptive cruise control ng Hilux GRS. Okay, maraming salamat muli sa panonood mga kaibigan. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.